magsabi ng isang good morning. Sige, harapin mo yan. Sabihin mo, good morning! Wow! Sa kabila naman, sabihin mo, Happy Sunday! Happy Sunday! Praise God! Thank you, Lord. Sige po, let us pray. Father God in heaven, we are thanking you po sa biyaya na makapag-worship service today. Lord, we pray ang patuloy niyo pong pagsama sa bawat isa. We pray na patuloy niyo pong i-reveal ang inyong sarili sa bawat isa ngayon. And Lord, alam po namin na may matindi ka pong gagawin today. Salamat Lord God dahil ang patuloy niyo pong pagsama nagpapalakas sa bawat isa. Salamat Lord, sa inyo po namin itinataas ang lahat ng papuri at pagsamba in Jesus' name. Amen!
to worship Him. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy tulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking purihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya
dakila ka, O Diyos. Come on, minsan pa. Sabihin mo, dakila ka, Panginoon. Dakila ka, lahat ay aawin. Teka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Yes, Lord, tunay na Ikaw ay dakila, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, maaari na po tayong maupo. Praise God. Praise God. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Yung the best pong palakpak para sa ating dakilang Diyos. Come on. The best clap offering na pwede po nating ibigay sa ating dakilang Diyos. You are worthy to be praised. Dakila ang iyong katapatan. Dakila ka. Dakila ka. Hallelujah. Praise God. Sabihin mo muna nga sa iyong katabi, dakila ang ating Diyos. Sa kabila naman, sabihin mo, our God is great. Praise God. Wow. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Kumusta po tayo? Pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, paganda ng paganda, papogi ng papogi, payaman ng payaman, tayo'y pabanal ng pabanal, at sa biyaya ng Lord tayo'y padami ng padami. Amen. Praise God. Okay. So, makakaupo na po tayo. Ayan. Okay. Ang title po ng aking i-share sa inyo ngayong umaga ay Si Pedro at ang isang siklo. Ano gayang siklo? Sa English po yan ay shekel. At yung mga nakakapag-devotion ay nababasa nyo na po yung word na shekel. At yan po ay ancient unit ng pera noon. Ayan. Yan ay ancient unit ng kaperahan, and at the same time ay ancient unit ng timbang. At makikita po natin na ginamit po yung word na shekel sa maraming namang parts ng Bible, pero dito po sa ating pag-uusapan ngayon, makikita natin kung ano ba yung isang siklo. Matthew chapter 17, beginning verse 24 up to verse 27. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabay, maniningil. Anong reaksyon nung sinabi mo yung maniningil? Parang, pinagpawisan bigla, namutla, napahinga. Okay. Pagpatuloy natin. Lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis na kalahating siklo. So, ito pong buwis na sinasabi rito ay temple tax. And by that time, lahat po ng mga nasa Israel ay nire-require na magbigay ng kalahating siklo or half shekel ng temple tax. Para saan po ang temple tax? That time,
sila po'y hinihinga ng temple tax na ginagamit po to maintain the temple. Ayan. So that's half shekel per person. Lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis na kalahating siklo at sinabi nila, "Hindi ba nagbabayad ng buwis sa templo ang inyong guro?" Pertaining to Jesus. Verse 35, sinabi niya, "Oo, nagbabayad siya." At nang dumating siya sa bahay, inunahan na siya ni Jesus tungkol dito. Pagaling. Alam ni Jesus wala si Jesus that time. Pero alam ni Jesus ang nangyayari kay Peter. Na sinasabi, "Ano sa palagay mo, Simon? Kanino naniningil ng bayad o buwis ang mga hari sa lupa? Sa kanila bang mga anak o sa ibang tao?" Kaya't nang sabihin niya sa ibang tao, ay sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayoy, hindi na pinagbabayad ng mga anak. Medyo matalinhaga po itong sinasabing ito ni Jesus, mamaya babalikan po natin. May lesson po kasi dyan. And on verse 27, sabi po roon, "Ngunit upang hindi sila matisod sa atin, pumunta ka sa dagat at maghulog ka ng bingwit. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli at kapag ibinuka mo ang kanyang bibig, matatagpuan mo ang isang siklo. Kunin mo iyon at ibigay mo sa kanila para sa akin at sa iyo." So kapag nanghuli daw ng isda si Peter, yung una daw niya mahuhuling isda, ibuka raw ang bibig at ano raw makikita? Isang siklo or 1 shekel. Kaya nga po, yun ang aking title, si Peter at ang isang shekel, o sa Tagalog po, si Pedro at ang isang siklo. Si Lord po ang mapagpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Palakpakan po natin si Jesus. Let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus, we come to you. We thank you for all that you've done. Thank you, Lord, for everything. Forgive us kung may mga nakikita pa po kayong karumihan sa aming mga buhay, bahid ng aming mga pagkukulang kasalanan. Forgive us. Sanctify us from all our unrighteousness. Enable us, O Lord, to draw near to you. At salamat po sa inyong masaganang biyayang ibinubuhos lagi sa amin. Apart from you, we can do nothing. That's why, Lord, we ask na ang inyo pong pagsama ang aming maranasan. We can do all things through Christ who strengthen us. Thank you, Holy Spirit, for you are always with us. At ang wisdom niyo po ang mararanasan namin today. We are declaring your victory alone, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. At wala pong ibang mahayag, maparangalan, mataas sa aming kalagitnaan, kundi ang tanging pangalan niyo lang po, Lord Jesus. Teach us today na patuloy at mas higit pang magtiwala sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. And everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang the best si Jesus. Once again, everybody say, si Pedro at ang isang siklo. So nakita po natin yung flow ng story. Naglalakad si Peter, nalapitan ng maniningil ng temple tax. At ang sabi, nagbabayad ka kayo. Yung iyong rabay, nagbabayad ka iya. Mukha naman niya husto sa pagkarabay, di naman nagbabayad. At di sabi naman ni Peter, nagbabayad ka may? Bakit hindi pa nagbayad that time? Baka walang pambayad na dala si Peter. Or pwedeng meron namang pera, pero short. So anong ginawa ni Peter? Umuwi siya, pumunta siya kung saan naroroon si Jesus, at nung sasabihin pa lamang siguro niya, Jesus, nanini, alam ko na yan. Diba? Alam na daw agad ni Jesus. At ang sabi ni Jesus, may sinabi siya kanina, diba? Medyo matalinhaga, pero mamaya pag-uusapan natin yon. Sabi niya, ganito na lang ang gawin mo. Pumunta ka sa tabi ng dagat at ikaw ay mga whale. At yung una mong mahuhulay, pagbuka mo ng bibig may 1 shekel. Magkano nga uli ang tax per person, yung temple tax? Kalahating siklo. Kaya ano sabi ni Jesus? May makikita kang 1 siklo. So yun ay para sa buwis mo at para sa buwis ko. Yun ang sabi ni Jesus. So ano ba mga makukuha nating aral dito? Lalong-lalo na sa panahon na nararanasan ng karamihan sa ngayon. Ano ang mga dapat nating matandaan? Number 1, ang mga babayaran ay hindi maiiwasan. Ang mga babayaran
ay hindi maiiwasan. Yo, lumabas din. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, tunay iyan. Sa kabila naman, sabihin mo, so true. Sino nag-a-agree sa akin na laging may babayaran? Yung sasabihin mo, wala, ako na titigil na lang ako sa bahay, bakit di ka nagbabayad ng kuryente? Laging may babayaran. Sabi po sa latest news, ang bawat ipanganganak na Pilipino ay may utang ng 100,000 plus each. Kaya ho, nasa ospital pa lamang sa Israel ay may utang na 100,000 each plus. Gayon daw kung kalaki ang utang ng bawat Pilipino. Ba't ganyan ang tingin nyo sa akin? Matthew chapter 17 verse 24. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis na kalahating siklo at sinabi nila, hindi ba nagbabayad ng buwis sa templo ang inyong guro? And imagine, even Jesus during His earthly ministry, may babayaran din. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kung si Jesus ay may binayaran that time, tayo paganaman. Ito ay isang katotohanan sa buhay na di dapat nalilimutan. Ang laging may babayaran. At hindi mo ito maiiwasan. Isang katotohanang masakit sa tainga pero kailangan tanggapin, wala na hong libre ngayon. Kaya kung mapapansin mo pag nangunguha ka ng malunggay sa harapan ng kapitbahay, masama na ang tingin sa iyo. Bakit? Magkano na rin ho ang 3 palapa? Sa Maynila ho, nung ako naroroon pa, ang 3 palapa ho ng malunggay ay 5 piso. Aba, ilan gang palapa ang nakuha mo? Ay nakakailang kalilima ka na rin. Masama na ang tingin ng kapitbahay. Bakit kailangan lagi itong maalaala na laging may babayaran? Dahil tuwing may babayaran, kailangan laging may... Anong dahilan? Dahil tuwing may babayaran, kailangan laging may pambayad. Ano kung dahilan? Alibay? Kaya kung alam mong laging may babayaran, dapat lagi kang may nakahandang pambayad. Iyon na nga po, Pastor, eh. Bakit naman yun? Noon pa naman, alam na alam ng laging may babayaran, pero bakit nga wala, hindi laging may nakahandang pambayad? Eh, yun nga ang tanong, bakit di laging handa ang pambayad? Una, dahil nagastos na. Sabihin mo nga sa katabi mo, baka nagastos na. Kaya alam nyo po, mahalaga yung nagbabudget. Sabihin mo nga sa katabi mo, budget. Ha? Anong budget? Eh, BAD naman yung sabi mo, kaya hindi budget. Mahalaga po ang nagbabudget. Mga anak ng Diyos, tayo po ay blessed, pero dapat tayo ay wise. Sabi ko, tayo po ay blessed. Amen. Tayo ay blessed. Amen. Pero dapat tayo ay wise. Amen. Bakit? Money minus wisdom equals poor. Kung ayaw mong maging purita, dapat maging matalino ka sa kaperahan. Hindi naman ang gugulang, iba yaw. Pag sinabing matalino, hindi bulagsak. Okay? Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, hindi daw araw-araw may dumadating na parcel. Sabi nung katabi, inaanuga kita. Ba't ako'y inaano mo? Inaanuga kita. Okay. Siguro naman, kung yan linya mo o negosyo mo, sige lang, okay lang yan. Meron kasing mga ganun ng business. Pero kung wala ka namang business, lalo't kung wala kang business, naku, maging matalino tayo. Huwag laging order ng order.
Ayan na, ayan na. Sabi ng mamaya na are i-touch at ako talaga matagal bago makarecover. Oh, okay na kaya? Ayan. Kaya dapat talaga na inuuna ay yung mahalaga. Needs muna bago wants. Huwag po tayong todo gastos at pagdating ng bayarin ay iiyak. Mari, pasensya ka na. Naunawaan mo naman ako, di ba? Ano sabi ng kumaring naniningil? Ay ako, kailan mo ako mauunawaan? Ano pa? Bakit kaya nga hindi laging nakahanda ang pambayad bukod sa nagastos na? Pangalawa, dahil wala naman talagang pambayad. Kahirap ganoon. Kaya talagang dapat, bago kumumpormiso, ay pag-aralang mabuti kung kaya ang gastos. Ang Batanggenyo pa naman, in Jesus' mighty name, ay hindi mayabang. Sabi ko ang mga Batanggenyo, in Jesus' name, ay hindi mayabang. In Jesus' name. Kami ho ni Pastora ay nagninong-ninang sa kasal. At it's a privilege na maging ninong o ninang sa kasal. But though it's a privilege, hindi rin naman namin maipag-pray na ninong pa more. At alam niyo po ba kung ano ang pinagkukwentuhan ng mga ninong at ninang? Magkano ang bibigay mo? Ikaw muna. Ay, ako'y kagayon. Ikaw ga? Ay, ako'y kagarne. Sabihin mo na kasi. At nang pare-parehas na kita. Yaan mo na, hindi naman i-anunsyo dito. Ay, paano pag na-i-anunsyo? Ay, kita mo ga namang kagilas ng announcer. At ang tindi ng pressure na maging Batanggenyong hindi mayabang in Jesus' name. Ano? Pero nag-usap naman kami ni Pastora basta sabi ni Pastora, magkano ibibigay natin? Sabi ko, yung kagayon. Ikaw ga? Sabi niya, yung kagarne. Actually, kahit after the wedding, may mga nagtatanong pa magkano ga yung binigay? Kagayon. Kaya talagang dapat bago kumumpormiso ay pag-aralang mabuti kung kaya ang gastos. Pastor, pwede ka hong humindi sa gayon? Saan? Yung magnininong-ninang sa kasal? Aba, ay privilege yan. Huwag kang hindi. Ay baka nga humapakumpormiso. Ba't ka magbibigay ng hindi kaya? Di ang ibigay mo yung kaya. Magkano ga ho yung kaya? Yung kagayon. Di rin pwede, sabi kasi nung isa, ay di mananampalataya. Pastor naman, para ka namang di pastor, ay di mananampalataya. Which is a good thing. A good thing. But always remember that faith minus wisdom equals problem. Yung pananampalataya na hindi rin naman ginamitan ng karunungan, parehong galing sa Diyos yun. Faith and wisdom, parehong galing sa Diyos yun. Yung pananampalatayang hindi ginamitan ng karunungan ay nauuwi sa problema. Kung ang reason naman, kaya walang pambayad ay walang trabaho, ay dapat malaman kung ano ang sabi ng Bible tungkol dyan. Ano ang sabi ng Bible sa tamad? Huwag pakainin. So kung usapang gastos, huwag gumastos ang tamad. Sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag daw gumastos ang tamad. At hindi ikaw yon. Ayan.
Pumalakpak ang masisipag sa biyaya ng Diyos. Kaya kung wala daw pambayad, ay di wag gumasta. Ano pa ang dahilan? Kaya kahit alam namang laging may babayaran ay di laging handa ang pambayad, ay dahil kapos talaga. Sa ganitong sitwasyon, dito po papasok ang number 2. Number 2, provision, magsabi sa Panginoon. Matthew 17:25. Bago ko po basahin sa inyo, alam natin ang pinanggalingan na si Pedro'y nasingil. It's either walang pambayad o kulang. Kaya anong ginawa? Pumunta sa Panginoong Hesus. Nangangailangan siya ng provision, kaya siya'y nagsabi sa Panginoon. Matthew 17:25, sinabi niya, oo, nagbabayad siya. At nung dumating siya sa bahay, inunahan na siya ni Jesus tungkol dito. Gusto ko makita nyo muna ito, side lesson. Ang sino mang nangangailangan ng provision, ang pinakamaigi niyang gawin ay magsabi sa Panginoon. Ako kaya gay tutugunin ng Panginoon? Makikita natin from the story na hindi pa nakakapagsabi si Peter ng kanyang pangangailangan, alam na ni Jesus kung anong kanyang kailangan. Sino po ang nakabasa na ng verse na nagsasabing, bago ko pa humiling, ay alam na ng Panginoon ang kailangan mo? Imagine niyo kung gaano katindi ang desire ng Diyos to provide, na hindi ka pa humihingi, alam na niya ang kailangan mo. Diba? Nakita na niya in advance. Okay? Inunahan na siya ni Jesus tungkol dito na sinasabi, ano sa palagay mo, Simon? Ikaw kaya, kung ikaw si Pedro, at sinabi ni Jesus na ikaw ay hindi mapakali dahil ikaw ay nasingil, kasama kaya ng lasa nung nasingil na? Sinong nakaka-relate doon? Yung ikaw ay merong babayaran, ay hindi na nakaantay yung babayaran at siningil ka na, kasama sa lasa no? Yung hiyang-hiya ka na nga, na hindi ka pa nakakabayad, inabot ka pang masingil. Yung sabi sa iyo, kahiya-hiya man, ako'y maniningil na. Lalong, sabi mo naman, lalong nakakahiya ako'y inabot pa ng singil. Imagine the feelings po ni Peter that time, na sila ay kasama ni Jesus, sila ay sikat na sikat, sila po ang sikat that time eh. At tapos biglang nasingili, walang maibayad. Imagine, kakahiya. Sama ng lasa na rin. Eh di uwi. Walang maibayad eh. Uwi kay Jesus. Sa sama ng lasa. At pagdating niya kay Jesus, ang bungad ni Jesus, ano sa palagay mo? Simon. Eh kung ako si Simon, maisagot ko, hindi na po ako mapalagay. Sa hiya ko ho, ako'y nasingil. Tuloy natin. Sabi ko nga sa inyo kanina, siguro naman that time, nung sinisingil si Peter, ay may pera naman siya. Pero malamang ay kulang. Pwede rin namang wala talagang kapera-pera that time. Kaya pumunta siya kung saan andun si Jesus para magsabi ng extra budget. Kaya lang, pagpasok pa lang niya sa bahay, ay inunahan na siya ni Jesus. Again, sabi ko nga sa inyo, alam na ni Lord ang kailangan natin bago pa natin ito sabihin. Sabi ko, alam na ni Lord ang kailangan natin bago pa natin ito sabihin. Alam mo bang ang Panginoon ay tuwing nakatingin sa atin, ang tinitingnan niya ay kung ano ang ating pangkailangan? Ang tinitingnan niya ay kung ano pa ang kulang? Saan ko ito kinuha? Sa panahon ni Adan. Pinagmamasdan ng Panginoon. Ano pa kayagang kulang kay Adan? Ano pa kayang kulang kay Adan? Lagi niyang tinitingnan, hanggang napansin niya, ay hindi mabuti kay Adan ang mabuhay na mag-isa. Bibigyan ko siya ng kaparehang kukumpleto sa kanya. You see? Ganun po ang Panginoon mula noon hanggang ngayon. Laging nakatingin sa kanyang mga anak, tinitingnan, ano pa kaya ang kailangan ng aking anak? Ano pa kaya ang kulang sa kanya at ipagkakaloob ko? Pastor, bakit po ako'y meron pa rin mga hinihiling na hindi niya ipinagkakaloob? Kasi alam ng Diyos kung anong iyong kailangan.
At kung ano ang iyong kailangan, lagi niya yung ipagkakaloob. Maaaring, kaya nga't hindi pa pinibigay ang hinihiling mo'y baka hindi mo pa kailangan. Are you there? Amen. Sabi ng aking mga anak, Papa, kailan ga po tayo magkakaroon ng mas malaking car? Sabi ko naman, ang pangalan po kasi ng Wigo namin ay si Simon. Kaya sabi ko, baby pa kasi si Simon, lalaki din si Simon. At tinatanong ko kanina, habang pakinig nila, tinatanong ko ang aming sasakyan, Simon, ano bang gusto mo paglaki? Ayun, hindi man na sila pumalag. Pero at the back of my mind, napapaisip din ako, oo nga naman, Lord. Pag lumaki si Israel, isang pag-isasuot, ayun. Ang amin hong mga nakikalalaki, saan kayo ilalagay? Pero mabuti ang Panginoon. Ako'y naniniwalang pagkita na niyang kailangan ko na talaga, ibibigay niya. At pinag-uusapan namin mag-asawa, sabi ko, hindi naman yan mahirap sa Panginoon, napakadali yan sa Panginoon eh. Dangan ng alay, wala pa tayong grahe doon sa ating tinitirhan. Pag bumili tayo ng BYD, ay mag-aamusin lang. At wala namang grahay. Hindi ga? Nakukuha nyo ga? Oh. Kaya, ang sabi ko na lamang ay, intay-intayin. Yan. Nagle-level up tayo sa biyaya ng Panginoon. Kung dati, nag-iintay tayo ng blessing, ngayon, yung blessing na ang pinag-iintay natin. Blessing, BYD, di yan ka lang, wala pa akong grahe. Kaya nga ho ako magbi-BYD dahil electric car yon. Kung hindi po ninyo kilala yung BYD. Ayan. Basta ko pag meron hong bumusina sa inyong bigla, hindi pa ako yon. Dahil wala pa. Okay. What I'm trying to say is this. Alam ng Panginoon ang tamang timing ng pagbibigay ng kailangan mo. Alam niya ang kailangan mo. Pwede bang palakpakan mo si Lord? Madalas sinasabi sa atin, humingi sa Diyos at tayo'y bibigyan. Pero ang totoo, pag ba talagang may matinding pangangailangan, inuuna ba talaga nating humingi o magsabi kay Lord? O inuuna muna nating gumawa ng paraan? Sinong guilty ron? Ako, minsan, guilty pa rin doon. At pag wala nang magawa, ay mamumroblema. At pag di na kaya ng dibdib, ay saka magsasabi sa Diyos. Samantalang we can skip all those hassle kung uunahin muna nating magsabi sa Diyos. Sabi nga ni Jesus, kaya nga di kayo nakakatanggap kasi di kayo humihingi. Kaya pwede ba, maging confident ka, humingi ka sa tatay mo sa langit. Sabi ko, humingi ka sa tatay mo sa langit. Sige, bibigyan kita ng mabilis na pagkakataon. Hingi sa tatay sa langit. 1, 2, 3, go! Nakahingi ng lahat? Okay. Receive it according to your faith. Pastor, ibibigay ka talaga yun ni Lord. Ephesians chapter 3, verse 20. Tulungan niyo po akong magbasa. Basa. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Aba, ay hindi nyo ka naiintindihan, aray. Nasa Kanya na may kakayanang gawin ng hindi masukat at higit pa sa hinihingi mo o kaya mong isipin. Aba, baka kaya hindi ako binibigyan pa ni Lord ng BYD, baka hindi naman BYD ang ibibigay sa akin. Baka Tesla. Ba't kayo natawa? Walang kukontra. Yung iba kasi cross-stick balang. Ang sagot ko naman diyan, labas! Sinong gusto rin ng Tesla? Sabi nung isa, ano gayaw? Kutsi huyaw. Talagang mga, na talaga yun, top of the line. Wala pang ang grahe. Ano pa?
Siguro si Peter habang naglalakad papunta kay Jesus ay nag-iisip, magsasabi pa talaga ako kay Jesus? Eh wala naman sadya kaming pira eh. Sino nakaranas na ng gayon? Yung magsasabi pa ako sa tatay, wala may bibigay yun eh. Mamumroblema lang din. Kakadalwalaan kami. Ano? Ay saan ka kami kukuha? Ay magpo-provide ka talaga si Jesus. Siguro yun yung mga nasa isip ni Peter, I don't know. Pero possible na yun maisip niya. Kaya siguro pumapasok pa lamang siya sa pinto ay tinanong na agad siya ni Jesus, ano sa palagay mo? Alam na rin ni Jesus ang iniisip mo. Ngayon, iniisip mo siguro, ano ba yung hiningi mo kanina? Bahay? Bibigyan nga kaya talaga ako ni Lord ng bahay? Ano ang sagot ni Jesus kay Peter na sinasabi niya rin sa iyo ngayon? Ano sa palagay mo? Bibigyan niya na kaya talaga ako ng mapapangasawa? Nakita ko kasi din yung una kong palang banggitin ang pangalan. Si Chris. Yan ko nakabanggit ko rin. Bibigyan niya kaya ako ng mapapangasawa? At ano ang sagot ni Jesus kay Peter? Ano sa palagay mo? At sabi naman ni Pasnix, magkakaroon na kaya ako ng BF? At ano naman kaya ang sabi ni, oh, shay, tayo muna sabi pa ako. Ingay-ingay ninyo. At ang sabi naman, ano ang sabi ni Jesus kay Peter? Ano sa palagay mo? Sabi naman nung isa, lagay na. At ba't nawala na doon si Jonah? Nasa si Jonah? Nagtago na doon sa technical? Technical ka ngayon. Ba't ka nagtago? Okay. Ano man ang hinihingi mo at maaaring napapaisip ka ngayon, garagay pa pagkakaloob nga ng Diyos sa akin. Ano ang sabi ni Jesus kay Peter? Ano sa palagay mo? Kasi sa pagitan mo, sa pagitan natin at ng Panginoon, pag may hinihingi tayo, tatandaan nyo ito, hindi si Lord ang tanungin. Ulitin ko, pag may hinihiling tayo sa Kanya, sa pagitan natin at ng Panginoon, hindi si Lord ang tanungin. Ikaw, tayo, kung kaya nating panampalatayaan, ano ang sabi ni Jesus? Tanggapin mo ayon sa iyong pananampalataya. One of the main reasons na nakita ko kaya di inuunang humingi ng tao sa Diyos pag may pangangailangan ay dahil di makapanampalatayang magagawa ng paraan ng Diyos. Sabi nung isa, ay Lord, nagawa ko na hong lahat ng paraan na alam ko, magagawan mo kaya ito ng paraan? Ay salay ang kapatid. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita? For your ways are not my ways, nor your thoughts are not my thoughts. Na kung gaano raw ang pagitan ng langit at lupa, ay gayon din ang layo ng isip ng Panginoon at pamamaraan kumpara sa atin. Church, hindi mauubusan ng paraan ng Diyos. Sabi ko, hindi siya mauubusan ng paraan. Ang kailangan mo lamang siya'y pagkatiwalaan, panampalatayaan. Kaya lagi po nating tandaan, provision, magsabi sa Panginoon. Sabi naman ng isa, ay di kayo sadyang ang kulang, kaya maunawaan. Ay di, ang tanong ko naman, ay lagi na lang ang ganyan. Lagi na lang ang dahilan ay kulang, at ang laging hinihingi maunawaan. Ay di, ang tanong ko ay lagi na lang ang ganyan. May sasabihin ako sa inyo. Kapag ang laging hangad ay maunawaan, tapos di naman ginagawa ng paraan, mamaya pa yay katitisura. Ulitin ko. Kapag ang laging hangad ay maunawaan, tapos di naman ginagawa ng paraan, mamaya pa yay katitisuran. Bakit? Tingnan ninyo. Matthew 17:25. Sinabi niya, nagbabayad siya. At nang dumating siya sa bahay, inunahan na siya ni Jesus tungkol dito at sinasabi, ano sa palagay mo, Simon? Kanino naniningil ng bayad o buwis sa mga hari sa lupa? Sa kanila bang mga anak o sa ibang tao? Kaya't nang sabihin niya, sa ibang tao.
ay sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayoy, hindi na pinagbabayad ang mga anak. Sabi ko nga sa inyo, babalikan natin ito at matalinhaga ito. No? Ngayon, pag-usapan natin ang sinabing iyon ni Jesus. Sabi ni Jesus, tinanong si Peter, kanino naniningil ng bayad o buwis ang mga hari sa lupa? Sa kanila bang mga anak o sa ibang tao? At ano ang isinagot ni Peter? Sa ibang tao. At sinabi ni Jesus, kung gayoy, hindi na pinagbabayad ng mga anak. Ano ba ibig sabihin ni Jesus din Sabi ni Jesus, Peter, may kaharian, may hari. Sinong sinisingil ng hari ng buwes? Yung anak o yung iba? Sabi ni Peter, yung iba. Sabi ni Jesus, di ibig sabihin, exempted ang anak. Nakukuha niyo? Sinasabi ni Jesus kay Peter, kung tutuusin, dahil ako ang anak ng hari ng mga hari, ako'y exempted na diyan. Hindi ko na kailangan magbayad diyan. Dahil siya ang nag-iisa, ang bugtong na anak ng hari ng mga hari ng Diyos Ama. Kaya sabi niya, exempted na ako riyan. Pero tingnan natin yung sumunod na sinabi ni Jesus in verse 27. Ngunit, may kambyo Ngunit, upang hindi sila matisod sa atin, pumunta ka sa dagat at maghulog ka ng bingwit. Ano ang sabi ni Jesus? Kung tutuusin, hindi man ako obligadong magbayad diyan dahil ako ay exempted diyan. Pero para hindi tayo katisuran, ay di tayo magbayad. Sabi ko, para hindi katisuran, ay di magbayad. May winiwin, mga taga-Batilik. Sama ka sa akin, tayo mag-church. Mabuti ang Diyos, be-bless tayo ni Lord. Siya nga, oo. Ay tapos, hindi ka naman nagbayad ng kuryente. Ngayon, nung dumating, may mamumutol, yung winiwin mo. Sabi sa iyo, aba, ay bahay niyo pala ito. Sabi naman, brother Dantay, magandang araw po. Ay, sino ka po yung inyong mga kasama? Ay, di rin mga mamumutol. Ari daw yung mga ini-invite mo sa church. Sabi mo daw ay mabe-bless pag nag-church. Pag nakakilala kay Lord. Sabi ko nga po, ay di yan, puputulang ka ngayon. Sira ang testimony. Are you there? Kaya, kung may kailangan bayaran, di bayaran. Nang hindi ka katisura. At tumahimik ang JA1 San Jose. Pastor, ikulang di gawa ng paraan. Nagawa na hulat ng paraan ay di makipag-usap uli. Nakakalungkot naman kasi yung siya na ngang may utang, ay hindi pa makapag-usap ng ayaw. Alam ko walang nakaka-relate dito dahil wala namang may utang dito. Sabi ko, walang nakaka-relate dito dahil wala namang may utang. Bayad na. Di ka? Ay di rumipite. Pastor, wala akong may bayad. Di rumipite nga. Ano bang gagawin? Ay wala Are you there? And I am discouraging utangan. Hayaan niyong marinig niyo ito ngayon sa inyong pastor. I am discouraging utangan sa church. Ayaw kung may mga nangungutang dito. Katahimik ninyo. Klaseng miraw. Wala yan. Dahil ang mga anak ng Panginoon na hindi yan nangungutang, ay nagpapautang. Sabi naman nung nangangailangan, sino kaya yung malakas ang amen diyan? Sabi, nagpapautang daw I am discouraging utangan. I think twice or thrice ko nang naituro yung about utang, what the Bible says about utang.
Utang is not bad. For as long as talaga namang valid ang reason. Pero kung mangungutang dahil nainip, mangungutang dahil sa kapritsyuhan o layaw, I am discouraging that utang. Pero kung mangungutang, let's say for example sa bangko, mangungutang ng pangnegosyo, why not? Or mangungutang dahil bumagyo at nalipad ang bubong, why not? Pero kung ang magiging dahilan ng pangungutang ay dahil bibili ng Tesla, BYD, aba, ay magagwanta ka muna sa Wigo. Are you there? Utang is not bad kung okay ang reason. Yan nyo. Kaisang araw, itatouch natin yan. Utang 101. Kabilis ko namang yata matatapos ngayon. Number 3. Last na rin I'm a change man. Tunay, oh. Wala nang lumabas eh. Oh, last na nga. Number 3. Provision. Sumunod sa Panginoon. Aray naman ang hahabaan ko, 2 oras aray, tingnan ninyo. Matthew 17:27. Ngunit upang hindi sila matisod sa atin, pumunta ka sa dagat at maghulog ka ng bingwit. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli at kapag ibinuka mo ang kanyang bibig, matatagpuan mo ang isang siklo. Kunin mo iyon at ibigay mo sa kanila para sa akin at sa iyo. Himayin natin na rin. Ngunit upang hindi sila matisod sa atin, pumunta ka sa dagat at maghulog ka ng bingwit. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli at kapag ibinuka mo ang kanyang bibig, matatagpuan mo ang isang siklo. Question, ano ang pinagawa ni Jesus kay Peter? Sa madaling salita ay mangisda. Follow-up question, ang ipinagawa ba ni Jesus kay Peter ay kaya ni Peter o hindi kaya ni Peter? Kaya. Side lesson. Ang sinasabi ng Panginoong sundin mo ay alam niyang kaya mo. Hindi ka naman pasusunurin ni Lord sa bagay na di mo kaya eh. Are you there? Taas ang kamay na di marunong lumangoy. Ako hindi marunong lumangoy. Kaya nga inunahan ko na kayo para hindi mahiya yung mga, parang mga hitong nagdawi lang sa gilid ng swimming pool. Di kaya yung mga dalagat hito, nadawi lang doon sa may ano. Ako lang hindi marunong lumangoy, kahiya ko naman. O tamo, si Raven kapogi, hindi nahihiyang umamin. O yun, si Ruth kaganda, hindi nahihiyang umamin. Sino pa ang hindi marunong lumangoy? Oh. Alam ko, Bieber, kaya lagi ko kasama sa gilid. Okay. Hindi ka uutusan ni Lord na lumangoy kung hindi mo kaya. Sa tingin ninyo, nung bumabagyo na nasa gitna ng lawa ang mga disipulo at nasa bangka sila at si Jesus ay naglalakad sa tubig, bakit si Peter ang sinabihan ni Jesus, come? Alam ni Jesus na kaya ni Peter kung ano man ang pagagawa niya. Bagay na hindi na alam ng Panginoong hindi kaya ng iba. Hindi ka pasusunurin ng Panginoon sa alam naman niyang di mo kaya. Kaya kung may pinagagawa si Lord sa iyo, alam ni Lord na kaya mo. Sabi ko, alam ni Lord na kaya mo. What else? Gusto ko mapansin ninyo ito eh. Kaya kang pagpalain ni Lord sa iyong workplace. Hindi sinabi ni Jesus kay Peter, Peter, magsaka ka at nang tayo may pambuwis.
Hindi sinabi ni Jesus kay Peter, Peter, mag-artista ka. Yun parang sinabi ni Lord sa akin pero ako'y nag-alinlangan. Kaya hindi ko na tinuloy. Hindi sinabi ni Jesus kay Peter, Peter, maningil ka ng buwis. Kung si Matthew yun. Ano ang punto ko? Ang ipinagawa lang ni Jesus ay kung ano yung porte, ginagawa na sadya ni Peter. Mangisda ka. Let me ask you, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo ngayon? Kaya side lesson ha, mahalaga na may ginagawa ka dahil doon kapag papalain ng Panginoon. May tinanong, anong ginagawa mo ngayon? Nagtatanong kasi, paano po ako, Pastor, mapapagpala ni Lord? Ano bang ginagawa mo ngayon? Tambay ho. Ay, teka. Wala ata ako nakita din sa Bible na gayong tambay. Dahil ang pangako ng Panginoon, hindi kanya bubuhusan ng instant blessing. Ang pangako ng Panginoon, pagpapalain niya ang hinahawakan, ginagawa, pinapatungan ng iyong mga kamay. Taas ang iyong mga kamay. Taas ang kamay! Lord, i-bless niyo po lahat ng pinapatungan, hinahawakan at ginagawa ng mga kamay na yan. Lord, I am declaring anumang ginagawa, hinahawakan, pinapatungan ng mga kamay na yan, you will prosper. I am declaring expansion. I am declaring promotion. I am declaring increase. I am declaring that these hands will be fruitful, productive, super blessed. In Jesus' name, amen. Mahalaga yan. Ang Panginoong Hesus ay naparitong dukha upang ang mananampalataya sa Kanya ay sumagana. Kaya, church, make sure that you're making your everyday productive. Sabi ko, productive. Diba? Taas ang kamay ng mga estudyante. Si Sagnes, kindly, makiki-assist naman po itong ating mga kasamahan. Lead po sila sa mauupuan. Thank you po. Kung meron kang vacant seat sa tabi mo, makikitaas ng kamay mo. Again, kung may bakante kang upuan sa tabi mo, makikitaas ng kamay mo. Ayan, thank you so much. Sige, sige. Upo muna po tayo bago ko ituloy ang sinasabi ko. Okay. As I was saying kanina, napakahalaga na may ginagawa ka. Again, may I see the hands ng mga estudyanteng bakasyon? Taas ang kamay ng mga estudyanteng bakasyon. Mga estudyanteng bakasyon, ngayon walang baang. Binabahan na, nahiya. Okay, okay. Bakit ko kayo minention? Di ka kasi sipag nyo naman sa bahay. Masisipag kayo sa bahay, kaya deserve ninyong bigyan kahit bakasyon. At dahil, mga estudyante, makinig. Minsan lang ako pumabor sa inyo. At dahil blessing kayo sa bahay, marapat din lang naman kayong i-bless ng mga kasama sa bahay. Katuwa. Ngayon, tanungin naman natin ang inyong mga kasama sa bahay. Tunay ka? Tunay? Ba't estudyante pa rin ang na-amen? Ang tinatanong ko na yung mga kasama sa bahay. Okay. Bakit ko ito sinasabi? Mga youth na bakasyon.
Let's make our everyday productive. Ha? Ayaw niya na ngayong umimin. Kanina, alagang mga kagigilas ninyo. Hasing-hasi kayo. Ulitin ka, mga estudyanteng bakasyon. Let's make our everyday productive. Tama, wala na nag-amen. Nasabi sa inyo Pastor, hindi daw alam yung productive. Gawing makabuluhan at kapaki-pakinabang ang bawat araw. Ba't ang nag-amen yung mga adults? Ha? Okay. Alam mo ba na ang pagpapala ay nararanasan ng mga unang nagiging pagpapala sa iba? Kaya I am encouraging you, youth, be a blessing sa inyong family. Be a blessing sa bahay, lalo ngayong bakasyon. Believe me, hindi ko na kailangang paringgan yung mga kasama nyo sa bahay. Magkukusayang. Wala nang nag-amen na yun. Bahala kayo. Pag hindi ka naging blessing youth, ngayong bakasyon kilayot. Ano yung ibig sabihin ng layot? Short for youth na walang-wala. Walang-walang youth. Layot. Bahala ka. Pero I am declaring ang mga kabataan dito, kahit wala pang work, super blessed. At kung sanay na kayo sa declaration ko, laging may kasunod yang super blessed and blessed to be a blessing. Tatatlo na ang nag-amen. Bahala kayo, kayo na may tinuturuan ko, nasa sa inyo yan. Kahirap ganong may naiibigan at magbe-birthday, hindi mo man lang mabilhang kahit mamaon di tabla. Bahala ka. Tuloy, ang bangay. Pumunta ka sa dagat at maghulog ka ng bingwit. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli, at kapag ibinaka mo ang kanyang bibig, matatagpuan mo ang isang siklo. Galing na rin. Pagbuka raw ng bibig ng isda, may pira. Sino rito ang pagkatapos mag-church ay mamamalingke? Baka naman kayo makita ko mamaya lahat na lang na isda, binuklat nyo na ang binuklat. Aling kaya din Nabila sana ang isda sa inyo. Galit na magtitinda. Nakakatawa, ano? And imagine ninyo si Peter that time, na sinasabihan ni Jesus ng garitong instruction. Kung ikaw si Pedro, makasunod ka kaya? O matawa ka din? Jesus naman! Wala na nga tayong maibayad, nantitrip ka pa. Isda! Magkakapira! Lamang pa sa akin, ako'y tao. Pero minsan talaga nakakalungkot yung gayon, ano? Yung isda may pera, ikaw wala. Ang saklap na Pero, gusto ko makita nyo ito This is faith. And always remember that obedience requires faith. Ang hirap pong sumunod kung hindi ka nananampalataya. Ikaw man din ang sabihan, mangisda ka. At yung una mo mahuhuling isda, nandun ang pantuition ng anak mo. Masakyan mo kaya? Kaya napakahalaga pong sangkap sa pagsunod ang pananampalataya. Hindi ka makakasunod kung in the first place di ka mananampalataya.
At hayaan niyo pong iwan ko sa inyo itong isang bagay na ito. Faith doesn't always make sense. But, it always makes miracles. Naroon na kanina, ba't nawala? Ayun, basahin nga ulit natin. 1, 2, 3, basa. Faith doesn't always make sense. But, it always makes miracles. Yung pananampalataya, madalas, walang sense. Pero, ang pananampalataya, ang gumagawa ng himala. Gaanong karaming beses na may hinihingi ka sa Panginoon, may pinagawa ang Diyos sa iyo, hindi mo masakyan, hindi mo maunawaan, pero dahil nananampalataya ka sa Kanya, sumunod ka na lamang. At nung ginawa mo nga'y doon ka pinagpala at doon siya naghimala. Ang dami nun. Marami ng pagkakataon na gayon. At sa mga pagkakataong may pinagagawa ang Panginoon sa iyo at hindi mo maunawaan, ano ang paalala sa atin ng Bible? Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Pagkatiwalaan mo ang Panginoon. Huwag laging ang pinagkakatiwalaan ay ang sariling alam, ang sariling kakayanan, ang iyong dunong, ang iyong pagkaunawa. Dahil aminin na natin, mga tao, hindi natin talaga nauunawaan pa ang lahat. Paano mong pipiliting iproseso sa ating utak na kakagayon at kakaunti pa ang nagana? Hindi ako nagpapatawa, sadya namang portion lang ng brain natin na gumagana, the rest hindi pa. Paano mo i-comprehend yan? And then we will ask God, we will question God, siyang nakakaunawa ng lahat. So given na rin lamang naman na ang Diyos ang nakakaunawa ng lahat, pagkatiwalaan mo siya. Pagkatiwalaan mo siya. Deuteronomy chapter 28 verses 1 and 2. If you fully obey the Lord, all these blessings will come upon you. Ang kailangan lamang at inihiling ng Panginoon sa atin, sumunod ka. Sumunod ka. Pagkatiwalaan mo siya, manampalataya ka. Balik tayo din sa verse 27 ng Matthew 17. Anong instruction ni Jesus kay Peter? Ngunit upang hindi sila matisod sa atin, pumunta ka sa dagat at maghulog ka ng bingwit. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli at kapag ibinuka mo ang kanyang bibig, matatagpuan mo ang isang siklo. Kunin mo iyon at ibigay mo sa kanila para sa akin at sa iyo. Everybody say, para sa akin at sa iyo. Ngayon naman sabihin natin ganito. Sabihin natin, para kay Lord at para sa akin. O one more time, para kay Lord at para sa akin. Lagi po nating tatandaan na pag ang Diyos ay nag-provide sa mga anak niya, lagi yang nahahati sa dalawa. Para sa Panginoon at para sa iyo. Para sa Panginoon at para sa iyo. Kaya, lagi nating ibigay ang para sa Kanya. At mag-i-enjoy mo to the fullest ang para sa iyo. Bakit? Because the Lord declares, the first fruits are mine. The Lord declares in His Word, bring back the tenth of your blessings. Again, in Deuteronomy 28, 1 and 2, if you fully obey the Lord, all these blessings will come upon you. Makikibalik po in Deuteronomy 28, 1 and 2. It says, if you fully obey the Lord, all these blessings will come upon you. Kung susundin mo ng buong buo ang Panginoon,
ang lahat ng pagpapalang ito'y mararanasan mo. Ang sabi diyan, if you fully obey, buo. Buo. Hindi partial obedience ang hinihiling ng Panginoon dito. Hindi pika-pika obedience. Hindi turo-turo. Ano ba ibig sabihin ng turo-turo? Pag ikaw ba kumakain sa turo-turo, ino-order mo ba lahat o namimili ka lang? Namimili ka lang. Tuturo mo nga lang gusto mo eh. If you want to experience that all these blessings will come upon you, fully obey. Orderin mo lahat. Lahat ng sinasabi ni Lord na gawin natin, gawin natin. I-apply natin. Hindi yung mamimili lang tayo. Ako naman, nag-church. Oo nga, nag-church ka, pero are you honoring the Lord with your first fruit? Ay, ako naman ay nagla-life group. Oo nga, ikaw nga ay nagla-life group, pero are you bringing back your tithes? Ay, ako naman ay nagpe-pray. Oo nga, but hindi po pwede. If you want to experience full of God's blessings, obey all. And in Isaiah chapter 1 verse 19, it says, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Kung tayo raw po ay willing and obedient, bakit ito'y dalawa? Kasi meron namang obedient, hindi nga lang willing. Parang napilitan lang dahil may blessing. Huwag gayon. Those who will eat the good of the land, those who will enjoy the blessing of the Lord, must be not only obedient, but also willing. Sabihin mo nga sa iyong katabi, willing and obedient. Ayan. Kaya, tatandaan, pag ang Diyos nagpala, hati yan para sa Kanya at para sa iyo. At tingnan po natin ang pagkasunod. Kunin mo iyon at ibigay mo sa kanila. Makikibalik nga sa Matthew 17:27. Nakalagay po riyan, kunin mo iyon at ibigay mo sa kanila para sa akin at sa iyo. Sabihin mo nga, para sa akin at sa iyo. So kung i-apply natin ngayon, ito'y para kay Lord at para sa iyo. Tingnan po ninyo yung sequence o yung pagkakasunod-sunod. Alin ang nauna? Yung para sa iyo o yung para kay Lord? Yung para kay Peter ba ang nauna o yung para kay Lord? Una lagi ang kay Lord. Sabi ko, una lagi ang kay Lord. So, provision, sumunod sa Panginoon. Pastor, hindi ko pa po talaga yan magawa kasi kulang pa. Ito ang nakikita ko. Malaki ang tsansa na baka nga kaya kulang pa kasi hindi mo ito ginagawa. Pagkatiwalaan mo ang Panginoon, even though para siyang walang sense, ay, Pastor, nasan ang logic? Hindi nga ho ganun kasagana ngayon. Ang mahal ho ngayon, ang gastos ho ngayon, tapos saka pa ho ako magbibigay. Nasan ho ang logic? Nasan ang sense? Yun nga eh, faith doesn't always make sense, but it always makes miracles. Pagkatiwalaan mo ang Panginoon, alam niya ang sinasabi niya. I will end up with this. Church, sino ang nag-a-agree sa akin na ang ating Diyos na pinananampalatayaan ay dakila? Ano ba pag sinabing great? Ano ba pag sinabing dakila? Simple lang, kaya niyang gawin lahat. Kaya niyang gawin lahat. Mapapagkatiwalaan siya. Reliable, strong, able.
mighty. That is why today, sa lahat ng parabagang up to now ay ini-intimidate pa rin ng needs, ini-intimidate pa rin ng shortage, ini-intimidate, binubuli ka pa rin ng kahirapan, purihin mo ang Panginoon mo. Ipagsigawan mo sa mukha ng kahirapan, dakila ang Diyos mo, na mas makapangyarihan at mas malakas siya kaysa sa kahirapan, kaysa sa kakulangan. And if you are that person na willing and ready na to obey the Lord, come on, bigyan mo siya ng the best clap offering. Palakpakan mo ng the best ang iyong Panginoon. Dakila ka. Dakila ka. Lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka. Dakila
Dakila ang aking Diyos. Kakulangan. Dakila ang aking Diyos. Kaguluhan. Dakila ang aking Diyos. Karamdaman. Dakila ang aking Diyos. Dakila ka. Lahat ay awitan Ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Come on! Sabihin mo with all your heart, dakila ka. Come on! Lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Itaas ang ngalan mo, kailan mo, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Oh, dakilang Diyos, dakila kaysa kahirapan, dakila kaysa kakulangan, dakila kaysa karamdaman, dakila ka, itataas sila. Oh Diyos, dakila ka. Sa Diyos na dakila kaysa kahirapan, sa Diyos na dakila kaysa kakulangan, sa Diyos na dakila kaysa anumang karamdaman, sa iyo ang lahat ng papuri at parangal magpakailanman. I am declaring the greatness of the Lord sa lahat ng nakakaranas ng kakulangan financially. I am declaring the greatness of the Lord sa lahat ng may sakit karamdaman in Jesus' name. I am releasing the greatness of the Lord sa lahat na nakaka-experience ng financial crisis. Walang anak ng Diyos na dakila ang maghihirap. I am declaring na lahat ng mga may negosyo, pauunlarin ng Panginoong dakila. In Jesus' name, I am declaring na lahat ng mga may trabaho ay makakaranas ng promotion, makakaranas ng increase. I am declaring expansion ng mga hanap buhay in Jesus' name.
Dahil ang aming Diyos ay dakila. Dahil ang aming Diyos ay great. Ang aming Diyos ay mighty. Ang aming Diyos ay able. Thank you, Lord. Give us the grace na magkaroon lagi ng wisdom as we manage the blessings that you will pour out sa aming mga buhay. Give us the grace, O Lord, na laging magtiwala sa iyo. Give us the grace, O Lord, na ang aming laging unang lapitan ay ikaw. And give us the grace, O Lord, na patuloy manampalataya, sumunod sa lahat ng sinasabi mo. Thank you, for you will let the obedient and willing taste the good of the land. I am declaring in Jesus' name na ang JA1 San Jose will enjoy the good of the land. In Jesus' name. Habang sa biyaya mo'y patuloy po kaming nagiging willing and obedient sa iyo. Sa iyo, Lord, ang lahat ng papuri, pagdakila at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen! God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo. Praise God! Are we blessed? Amen! So ayun po, tayo po'y magpuproceed na po sa ating giving. And I truly believe na ang bawat isa po sa atin, we are all excited na po pagdating po sa gawain ito. Ano po? For we all know that God provides. Ayan. So i-ready na po natin ang ating pong mga tithes and ang ating pong mga offering. Sa ating pong blue envelope, ang ating pong mga tithes, ang ating pong mga offering doon po sa ating white envelope. And for those who still want to give their first fruit, available pa din po ang ating mga green envelope doon po sa likod. And sa ating pong mga kapatid na nanonood sa ating live stream and looking for a way kung paano po madadala ang inyo pong mga tithes and offering dito sa church, just message our Facebook page and may mag-a-assist po sa inyo dyan. Ano po? So ayun po, church, we are always reminded po ng word ni Lord, from Malachi 3:10, sabi po doon, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you, and pour down for you a blessing until there is no more need. Ayan, church. So if we really want to experience yung fullness ng biyaya ng Lord, and if we really want to let His promises manifest sa ating mga buhay, then we must become faithful po pagdating po sa principle ng Lord sa finances. Ano po? So, ako po'y naniniwala na tayo pong lahat ay excited na tayo pong mag-pray. Father, in the name of our Lord Jesus, with the power of the Holy Spirit, we want to say thank you for this wonderful opportunity to give. Lord, ito po'y biyaya mo. Thank you so much, Lord, for you are Jehovah Jireh. You are the God who provides. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na yung mga pambigay po namin, Lord, ito po'y pinrovide nyo na. Lord, thank you so much sa desire na kami po ay makapagbigay. Thank you, Lord, sa willing hearts, Lord God. Thank you, Lord, sa obedient Lord God, ang bawat isa. Lord, for we truly believe you are a faithful God and you will let your promises manifest sa amin pong mga buhay. Thank you so much, Lord. Receive our tithes, our offering, or even our first fruit as a symbol of our love, honor, and obedience to you. We love you. We praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Lord, maraming salamat po for giving us a willing and obedient heart, trusting your words, obeying your commands. Salamat, Lord, because we believe that as we honor you, ng kung ano yung due unto you, you will open the floodgates of heaven, pour out the blessings so much na wala kaming sukat kalagyan at sasawayin mo ang maninira. Thank you for blessing and prospering JA1 San Jose family. Tanggapin niyo po ang mga kaloob namin ito bilang aming pag-ibig at parangal sa iyo. In Jesus' name, Amen. Lord, bless nyo rin po ang bread and juice na gagamitin po namin sa communion at patuloy nyo pong ipaalala sa amin yung grabing love na ipinakita nyo po sa cross. In Jesus' name we pray. Amen.
lahat po ng meron ng bread and juice ay ini-invite ko pong tumayo. At habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, ay sabihin po nating lahat, Ama naming Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, Ikaw ang aking Diyos, Ikaw ang aking Panginoon, Ikaw ang aking tagapagligtas. Kainin po natin ang bread na sumisimbolo sa kanyang katawan. At inumin po natin ang juice na sumisimbolo sa kanyang dugo. Come on, may invite po ang bawat isa. Let's celebrate ang goodness ng Lord. Amen. Kagaya po ni Peter, we'll ask permission and we will fully obey of what Jesus said. Amen. Patuloy po natin itataas ang ngalan ni Jesus. Amen. Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man itatanghal. Kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. At kapangyarihan mo, sa dulang itataas, itatanghal, sisigaw, magpakailanman. Come on, itataas! Itataas, itatanghal, sisigaw, itataas, itatanghal, sisigaw, itataas, itatanghal, sisigaw, Thank you, Jesus! Yes, tayo po mag-pray. Lord, thank you po sa araw na ito. Thank you dahil marami kaming realization, lessons na aming natutunan ngayong Sunday service na ito. Thank you sa privilege na inyo binigay sa amin. Lord, i-bless niyo po ang buhay na aming Reverend na patuloy nagbibigay sa amin ng mga words na ibinababa niyo sa kanya. Also, yung kanyang family, i-bless niyo po sila. Kayo pong bahala at kayo po mauna sa buhay nila. Also, to those people na naririto ngayong Sunday service na ito, kayo po magbalik sa kanila na siksik, liglig at umaapaw na biyaya sa oras, finances, Lord God. Also, the effort na kanila binigay. Lord, kayo po ang mauna sa kanilang buhay. Gaya po ng pag-iingat nyo, papunta rito sa inyong tahanan. Ganun nyo rin po sila, pakaingatan, papunta sa kanilang sariling tahanan, Lord God. We praise you, we glorify you. Ito lamang po ang aming prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. May He lift His countenance upon you and give you shalom. At habang nakataas po ang ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ang pag-ibig ni Abba Father, ang biyaya ni Lord Jesus na ating tagapagligtas, at ang pagsama ni Holy Spirit ay mapasa ating lahat ngayon, bukas at magpakailanman. At ang lahat ng anak ng Diyos na never pagkukulangin ni Lord, bagkus lalo pang pasasaganahin, all for God's glory.
lahat ay magsabi na, Amen! God bless you!